Grade 1, GMRC, Second Summative Test for Term 1. Number 1. Ano ang karaniwang lalagyan na sadyang ginagamit sa pag-iimpok? A. Bag, B. Alkansya, C. Lumang kwaderno, D. Kahon ng mga laruan. Ang tamang sagot ay letter B, alkansya. Number 2. Ano ang ibig sabihin ng pag-iimpok? A. Paglaro, B. Pagbili ng candy, C. Paggastos ng buong baon, D. Pagtatabi ng pera para sa hinaharap. Ang tamang sagot ay letter D, pagtatabi ng pera para sa hinaharap. Number 3. Alin ang pangangailangan sa oras ng recess? A. Tubig, B. Laruan, C. Makulay na lobo, D. Bagong laruan sa tindahan. Ang tamang sagot ay letter A, tubig. Number 4. Paano mo iniingatan ang lapis pagkatapos gamitin? A. Iwan, B. Ihagis sa sahig, C. Ilagay sa pencil case, D. Ibigay sa kaklase para maiuwi. Ang tamang sagot ay letter C, ilagay sa pencil case. Number 5. Alin ang paraan ng pagtitipid sa kuryente? A. Matulog, B. Patayin ang ilaw, C. Buksan ang lahat ng ilaw, D. Iwang bukas ang ilaw buong araw. Ang tamang sagot ay letter B, patayin ang ilaw. Number 6. Bakit mahalaga ang pagiging matyaga sa pag-iipon? A. Para maglaro, B. Para bumili agad, C. Para maubos ang baon, D. Para lumaki ang ipon sa paglipas ng panahon. Ang tamang sagot ay letter D, para lumaki ang ipon sa paglipas ng panahon. Number 7. May natirang 5 piso sa baon ni Ana. Ano ang pinakamainam niyang gawin? A. Itapon ito, B. Bumili ng candy, C. Ihulog sa alkansya, D. Ipamili ng laruang hindi kailangan. Ang tamang sagot ay letter C, ihulog sa alkansya. Number 8. Ano ang aral mula kay langgam na nag-ipon ng pagkain? A. Magtiyaga, B. Maglaro lagi, C. Gumastos kaagad, D. Umasa sa tulong ng iba. Ang tamang sagot ay letter A, magtiyaga. Number 9. Alin ang nagpapakita ng matalinong paggamit ng papel? A. Itapon, B. Punitin ito, C. Kulayan ng malinis na papel, D. Gamitin muli ang likod na bahagi. Ang tamang sagot ay letter D, gamitin muli ang likod na bahagi. Number 10. Kanina tayo nakikipag-usap kapag nananalangin? A. Guro, B. Lumikha, C. Kaklase, D. Kaibigang kalaro. Ang tamang sagot ay letter B, lumikha. Number 11. Alin ang wastong kilos habang nananalangin? A. Tumakbo, B. Makipaglaro, C. Yumuko ng tahimik, D. Biruin ng katabi habang nagdarasal. Ang tamang sagot ay letter C, yumuko ng tahimik. Number 12. Iba ang paraan ng pananalangin ng iyong kaklase. Ano ang dapat mong gawin? A. Igalang siya, B. Gayahin siya agad, C. Tawanan ang kanyang kilos, D. Sabihin mali ang kanyang paniniwala. Ang tamang sagot ay letter A, igalang siya. Number 13. Si Ben ay nananalangin at nagsisikap maging matulungin. Ano ang ipinakikita nito? A. Siya ay masaya, B. Mahilig siyang maglaro, C. Nais niyang laging mauna, D. Nakatutulong ang panalangin sa mabuting ugali.
Ang tamang sagot ay letter D. Nakatutulong ang panalangin sa mabuting ugali. Number 14. Nakakita si Mia ng basura pagkatapos manalangin. Alin ang pinakamahusay niyang gawin? A. Umalis. B. Pulutin ito. C. Tawagin ng kaklase. D. Hintayin may ibang maglinis. Ang tamang sagot ay letter B. Pulutin ito. Number 15. Ikaw ang leader sa panalangin ng klase. Paano mo maipakikita ang pagiging madasalin? A. Tumawa. B. Bilisan ang dasal. C. Manalangin ng taimtim. D. Magkipagkwentuhan habang nagdarasal. Ang tamang sagot ay letter C. Manalangin ng taimtim.